Hindi ko bet. I don't like this. Kaya naman pala bestseller to. Oh. Ah! Ayoko na amoy. I love it. Ang full ng kulay. Hello everybody! Welcome back sa ating channel. So today, another requested video. Ang dami nagre-request ito, mapa-TikTok man or dito sa YouTube. If you're watching on TikTok, alam nyo na, ang full video nasa YouTube. Okay? So let's start! Gumawa ako ng O2O review, I think 4 years ago. Ang tagal na. So ito na sila lahat guys, no? Full face itong nabili natin. Kaya lahat to binili ko sa TikTok. Hindi yan bukol guys. May pimple ako namumula dito. Pero matatakpan yan mamaya. Ayun. Buti na lang may makeup. Ano? May pantakip talaga. So, let's start with the O2O Long-Term Protect the Skin SPF 30 PA+++ na sunscreen. Oil-free formula daw to. Ang price niya is 199 pesos lang. Ang mura. 30 ml. Ayan. Ang ganda talaga ng packaging na O2O. Kahit nung first time ko siyang magamit, guys. Ang ganda. Tingnan nyo naman, oh. Diba? So, shala-shala naman talaga. Oh. Lightweight texture and high SPF protection. Usually, kapag nagre-review ako, again, sunscreen lang talaga. Tsaka huwag niyo skip yung sunscreen ngayon, ha? Uy, ang bango. Naamoy ko yung sunscreen component. Personally guys, okay lang sa akin yung fragrant. Pero may mga kasi na ayaw ng ganun. So yun lang, just so you know, meron siyang scent na may perfume. Nagdag pa tayo more. Mabilis yung mag-set. Pero may something, pero hindi naman ganun kalagkit. Parang feeling ko okay to. Tapos paglalagay na natin yung base natin, feeling ko kakapit. Yung ganong feeling. Meron ako ditong O2O Invisible Pore Soft Focus Makeup Primer. 215 ang bili ko dito. Actually, nagmahal na nga yung O2O ngayon eh. Parang dati, yung mga binili ko noon 4 years, 5 years ago, parang mga 40, 70 pesos, 80 pesos. Mura lang talaga. So, ito yung itsura niya ng ating, ang pangalan niya, Pore Sniper. Hindi ko alam kung ano i-react ko dun sa pangalan. Sniper talaga. Bakit? Ganito yung itsura niya, medyo ma-pink. So, syempre, i-concentrate ko siya dun sa area na maraming, visible pores. So, ayan, dito sa cheeks natin. And then, dito sa kabila. Of course. Diyan lang natin ilagay, ha? Kasi diyan lang naman, pores lang naman to. Ang claims niya, invisible pores, one wipe instantly soft skin, light fit without powder, pre-makeup, helps to hide pore lines. Naturally brighten and keep makeup from falling off, creating a soft matte effect. In fairness, improving yung description nila. Noong una kasi medyo ang hirap eh. Oo, kailangan ng translator. Hindi ko pa makikita kung nakatulong siya. Malalaman natin yan pag once na i-apply na natin yung ating base. Okay, dalawa yung kinuha kong base. So, side by side natin. Oh, bago lang pala to guys. 132 pa lang yung sold. Pero so far, maganda yung mga review ha. Ito yung pinakabago and ito yung pinaka bestseller nila kasi 95,900 sold. So, unahin natin yung bago. Ito yung itsura niya. Meron pa siyang plastic wrap. Wow! Ang ganda! Medyo bulky siya kasi 2-in-1 nga, no? May powder siya and then ito ang cushion. Ang shade na kinuha ko ay N120. All Day Soft Focus Powder and Cushion Cream. Yun yung pinakapangalan niya. Dual Core Cushion, waterproof and long-lasting. Naku, parang maputi. N120. Mahirap talaga bumili online. Ito yung powder. Ang puti. Ang tagal ko pa nag-contemplate niyan bago ko i-check out. Ito kaya yung shade ko. Ayoko kasi bumili ng dalawang shade kasi nga gusto ko yung isang product side by side para, 'di ba, makarami tayo. Ang price ito is 323.69. Mas mura tong isa, 227. Ba't ang mura? Usually, 'di ba, pag cushion nasa 500 pataas or 400 pataas. Kinwestiyon pa eh. Okay na 'yun. Susunod i-increase na nila yung price nila. Hindi, okay na po 'yun. So ito naman yung pinaka bestseller nila. Ayan, yung O2O Shine. Medyo nag-oxidize naman siya. Mukhang mag-work to sa atin. Ganito yung tsura niya. Hindi ko bet yung puff. Vitality New Skin Cushion BB Cream. At ang shade na kinuha ko ay 02 or Natural. Medyo cool undertone to. Ito, medyo warm. Pero tingnan natin ha kung paano siya mag-work. Let's just apply. Mas gusto ko yung puff nito, yung bago. Ang ganda oh. Tingnan niyo yung shape. Para siyang shield. Kasi maganda yung ganyan. May iba-iba kang option sa edge.
Kasi lalo na kapag dito sa may corner ng eyes, diba? Sige, apply na natin, sabi ko nga. Grabe saturated. Alam ko maputi, ayusin na lang natin later on. Let's trust the process. Parang hindi maganda yung kapit sa skin. Itong natural ka ba? N120. Hindi siya mukhang natural sa skin ha. Tingnan nyo na. Baka natural para sa mga fair skin. You know? Hindi maganda yung itsura dito. Hindi ko bet. I don't like this. Dito tayo sa kabila. Hindi ko talaga gusto. Parang ang hirap niya i-blend. Tapos pag hinawakan mo siya, ayan o, nagmo-move. So, hintayin mo talaga siyang mag-set. Kahit na, ang tagal ko nang bine-blend. Ang ano pa, yung kitang-kita yung mga fingerprints. Kaya pala naka-plastic siya kanina. Sa kabilang side naman tayo. Ay, mas maganda pa tong isa. Mas manipis yung texture. Kaya naman pala bestseller to. Oh. Tsaka forgiving sa textured skin. You know, mas gusto ko yung finish nito. Ito, sorry, wala akong ibang maisip na word, pero parang naaagnas yung skin ko dito sa turo lang. Guys, kung i-compare ko yung dalawa ha, mas maganda to. Ayan, yung shine, yung may ganyan. Mas maganda to. Mas madali siyang i-blend sa skin compared dito sa kabila. Ayusin ko nga. Hindi talaga ako masaya dito, oh. Parang, habang ina-apply ko pa lang eh. Obvious naman sa mukha ko, diba? Pinatungan ko nito, guys, ha. Ayusin lang natin. Syempre, para pantay. Pero definitely, ito, kahit yung powder niya, hindi ko nasusubukan. Kasi kung hindi maganda yung base, alin ko pa yung powder. Pass! Kalimutan nyo na to. Ito yung bago nila, hindi maganda. O yun, tingnan nyo. Umayos siya, oh. Mayos ka. O, diba? Mas maayos na siya ngayon compared kanina. Buti na lang, nagawan ko ng paraan. So, eto na yung ating skin. Mas maganda talaga to. To. It's a yes talaga to. Vitality New Skin Cushion BB Cream. Ang ganda. Nakatulong ba yun sa primer? Feeling ko, guys, nakatulong siya. At saka yung feeling kasi ng primer, though, medyo nabitin ako sa palitada. Alam niyo yung, pag sinasabi kong palitada, wala kasi ako maisip na Tagalog term na mas parang pinapalitadahan, 'di ba? Kunwari sa pader, merong uka ganyan. So papalitadahan mo siya para maging smooth. So yun yung term na ginagamit ko, ha. Kulang lang siya ng konting palitada. Hindi niya masyadong napasok yung pores. Mas gusto ko kasi yung ganoon eh, kasi pag once na in-apply mo na yung foundation, syempre mas smooth na talaga, 'di ba? Next one is meron tayong concealer. Dalawang shade yung kinuha ko. Oo, kasi hirap na hirap talaga ako pumili ng shade. Para sure. Ewan ko na lang ha. Dalawang shade na to. 110 pesos ang isa. Lightweight and seamless concealer. Moisturizing din daw siya at hindi nasa-settle sa fine lines. Soft focus setting powder adheres. Para iba na yun. Concealer lang tayo, but nasa setting powder na tayo, sis. This is 02 light. And then, ito namang sand. Light and sand. Siguro si sand, pwede siyang pang spot conceal. Oh, yes! Ayan, ang sinasabi ko. Lalo na dito, laki ng pimple ko dyan. Tingnan natin kung matatakpan yan. So, si light yung gagamitin ko sa under eye area. Sabi, hindi daw siya nagsasettle sa fine lines dyan. So, let's see. Konti lang. Ito na yung ating double cut curve precision blendy. Let's blend out yung sa under eye area muna. Ang bilis niya mag-set. Tingnan nyo. Hindi pala siya pwede pang matagalan na ibababad. Tingnan nyo. Pero posible pa rin naman siyang ma-blend ha. Mahirap na nga lang. So, pag apply, blend yun na lang agad. Blend na rin natin yung sa spot conceal. May galing 11,500 sold. Uy, maganda yung concealer ng O2O. Fairness. Talagang nag-aano siya, parang pintura. So far, wala akong masabi. Okay naman siya for now, yung concealer sa akin. Nice! Kumuha ako nitong setting powder nila, yung may iba-ibang kulay. O2O 3 Grid Filter Oil Control Loose Powder. Ang price nito is 249 pesos lamang. Ang hirap buksan ng packaging ng Hindi ko alam kung saan ko susundutin para matanggal yung plastic. Ito siya. And then, pag inopen natin, ang pinili ko ay 03. So, meron siyang puff dito. And tingnan nyo sa likod, meron tayong parang medyo ma-pink. Ito, dark shade. And then, merong translucent ba to? Parang hindi naman siya translucent. Paano yun? Maghahalo siya. Individual. O kailangan yan sama-sama talaga siya. Paano siya gamitin? Warm sun pala yung kinuha ko, guys. Ganito. Okay. So, yan. Para mahiwa-hiwalay. Diyan mo ngayon siya gagamitin. So, kung kailangan mo ng brightening, usually kasi yung pink, siya yung brightening. So, kunwari, gusto ko siya ilagay dito sa yan, dito. Parang hindi brightening to. Ayoko na amoy. Amoy rose
something. Kuha tayo ng ano, itong gagamitin ko, detailed face brush ng Tevian. Unahin muna natin yung parang, this one. Yan yung madalas na ginagamit ko pang set. Set na rin natin yung under eye area. Try natin tong brightening. Parang almost pare-pareho naman sila. Pagka blend mo, hindi mo na rin makita eh. Ito, try natin yung medyo dark. Ay, yun, medyo ma-orange to. Buti na lang, dito ko nilagay sa gilid. Tsaka ang daming fallouts. Maganda talaga pag may ganito. Pag minix natin, para ako nag-experiment dito eh, no? Okay guys, all together now. Ayun, wala na. Wala lang. Ayun siya. Minimal baking lang yung aking ginagawa, no? It's okay. Pero, ayan, naset na yung ating face. Let's apply the brows. 120 pesos. Ay, so ito yung itsura niya. Maganda yung packaging, pero hindi na kasi ako madalas gumagamit ng ganito. At, ay, bakit ganito yung brush? Hindi siya yung angled. Mahirap siyang pangkilay. Sige nga, try ko nga. Pwede naman. Posible naman gamitin. Basta nakatayo siya pag gagamitin mo. Ayun. So, dinodrawing ko lang yung aking brows. Tsaka, alam niyo yung pag nasanay ka na dun sa Bayfree, parang dun na lang ako, yun na lang gusto kong gamitin. Mas madali. Pero para sa request nyo, let's do this. Try ko ibang brush ha. Kasi sa totoo lang, ang hirap niyang gamitin. Meron pala ako nito, diba? Meron pala akong brush, O2O. Mas madali ito. Yun, mas madali nga to. Freebie yata nila to sa akin, itong brush na angled. Tapos may spoolie. Ang shade na kinuha ko pala is 01 Coffee. Guys, hindi na ako marunong gumamit nito. Call a friend. Asan na ba yung Bayfree? Hindi ko talaga siya gusto. Ayun na, lumayas na siya. Hindi ko gusto yung drawing na kilay. Wait lang, ayusin ko lang to diba? Bayfree for the win talaga ito. You see, naayos niya. I like it. Bayfree na blonde to guys ha. Bakit nga ba yun yung kinuha ko? Wala bang ganito ang O2O? Galing talaga nito. Yan, pak! Tapos na. Mas madali. Wala akong pang contour pala na nakuha guys. Kaya, ayan. Easy powder contour insert in Storm. Yan yung gagamitin natin pang contour. Love Mark eyeshadow palette ng O2O. Pink Brown Storm yung kinuha ko. Ang ganda niya guys. Anyway, maganda ang eyeshadow ng O2O. Yung first review ko, first try ko ng O2O na eyeshadow. Bet na bet ko. Okay, let's swatch this. Ito na yung swatches, guys. Actually, hindi ako impressed dun sa shimmer. Parang hindi siya makapit, yung shimmer shades nila. Pero yung matte, mukhang promising. So, let's start with this shade. Again, ang price ito is 269 pesos. This one. Pinaabot ko naman yung concealer. So, may concealer tayo dyan sa taas. And i-zoom natin kasi alam ko gusto niyo yung kitang-kita talaga yung mga katotohanan dyan, yung mga sumpa, mga chismis. Dito muna tayo sa outer V and lalagay ko siya sa crease. And then, let's get this shade, yung mas darker na pink. Tapos dito lang sa outer V. And then, let's get a clean blending brush para lang tanggalin yung mga harsh na edges. Kunin natin tong brown. Here. Then, lalagay ko siya. Dito, ang ganda. So far, guys, ang ganda ng eyeshadow nila. Matte pa lang yung ginagamit natin, And maganda yung kapit sa eyelids. And then, I'm just gonna blend this. Yung edges lang. Parang ganito din yung look na ginawa ko noon 4-5 years ago. Hindi ko alam kung mahilig lang talaga ako sa ganitong shade. Bakit ito yung pinili ko? Sunset Dunes yung isa. Parang puro peach. Marami na akong ganong eyeshadow, kaya ito yung pinili ko. Dalawa lang pala yung option. Pero ang ganda! Ang ganda ng eyeshadow nila, guys. Ang daling i-blend. At saka, tingnan nyo, ang ganda! Para siyang Huda Beauty levels, parang Tati levels, yung Tati Beauty levels, ganon. And then, kung ano yung nilagay natin dun sa taas, yun din yung sa lower. Yung lightest shade muna. And then, yung darker shade ng pink here. Ayan. Kalahati lang dito sa lower lash line. Pencil brush. And then, kunin ko na yung brown as close sa lash line as possible. Then, kukuha ulit ako ng malinis na brush para smooth yung edges dito sa lower lashes. Lower lash line, sorry. Kuha tayo ng smudger brush. Spray natin siya with the setting spray. Merong setting spray dito Exquisite Fine Mist Makeup Setting Spray ng O2O. Ang price ito is 200 pesos. Okay, let's spray. Parang foil. Ayan, ito yung foiling. So, foil natin. Let's get etong pink. Then, let's put that here. Wala talaga. Mahirap talaga siya kumapit, guys. What? Ano to? Sorry.
Hindi siya maganda ng foil. Oh my goodness. Daliri na lang. Huwag na kayo mag-foil ha. Kasi nagbubuo-buo siya. Oh, this is nice. Ayan. Mas okay pa daliri na lang. Huwag na tayo ma-stress dun sa pagpo-foil. Kalimutan nyo na yan. Wow. Iba talaga ang eyeshadow ng O2O. Maganda ang eyeshadow nila, guys. Concealer lang din yung nilagay ko sa eyelids. Hindi tayo nag-eye makeup base dyan, ha? And then yung lightest one. Ayan, lalagay natin yan sa inner corners. Daliri na nga lang din. Kasi mahirap pag-brush eh. Ayan. Meron tayong eyeliner dito. This is the Slender Gold Embroidery Eyeliner ng O2O. Ay, wow! Ang ganda naman ito! Ang ganda, oh. Brush tip. Sobrang precise nung tip nito. Parang gusto kong maglagay ng kakaibang liner. Ang ganda eh. Wait lang, ha? Dodoblehin natin to. I love it. Meron tayong double wing dyan. Yung isa sa baba natin kinonect. Tapos, yeah. So far, I like this. Warping Comb Eyelash Curler. Kumuha ulit ako ng O2O. Noong last time kumuha rin ako. Maganda yung lash curler ng O2O. Pero ito meron siyang comb. Ayan. Para saan to? Sige nga, try nga natin. What happened? Ay? Naka-curl naman niya yung lashes ko. Kaso, hindi ko makita. Pagka inipit ko, kasi maiksi yung lashes ko, guys. Nasaan na yung lashes? Wala, hindi rin siya makita. Siguro mas okay ito kapag naka-falsies ako. Kung ibe-blend ko yung real lashes ko dun sa falsies na ginamit. Ang ganda ng eyeliner, guys. Okay lang to. Ah, meron siya kasama yung mascara. 271 pesos. Lash curler and mascara. Ito yung volume curling waterproof mascara. Hindi ako magpo-falsies kasi gusto ko i-test out tong mascara. Ganda. Ganda ng packaging. Sana maganda rin ang brush. Uy! Uy, I like that brush. Gusto ko yung mga ganyan. Okay, let's see. Noong last time, hindi ko gusto yung mascara ng O2O eh. Parang sobrang basa siya. Ito maganda ang formula sa ngayon. Hindi siya ganun ka basang-basa. Hindi rin naman yung tuyo-tuyo. Pero, ayan, as you can see, okay naman siya. Hopefully, talagang waterproof, ano? Tingnan natin kung kumusta siya sa lower lashes. Preferred ko sana yung mascara na parang may fiber sa kanya kasi nakaka-volumize talaga ng lashes pag ganun. Wala akong makita, nakailang layer na ako dito sa lower lashes. Parang, hirap. Pandaya kasi yun eh, na kunwari makapal yung lashes mo. Pangatlong layer na to, guys. Pangatlong coat na to sa lower lashes. So, kailangan maraming coat. Oh, baho! Iba yung amoy nito. Amoy marker. Naalala ko lang, yung first time ko pala tong ni-review, yung O2O. Wala pang TikTok nun. Shopee, Lazada pa lang. Pero mostly Shopee. Next one is itong Glow Color Bounce. Grabe, 184,200 sold. Tatlong shade yung kinuha ko nito. 137 pesos ang isa. Currently, naka-flash sale siya. So, ganito yung itsura niya, guys, ha. Ayan, ito siya. Ito yung pinaka-packaging. Makikita mo yung shade dito. And when you open, ayan siya. Okay, ito yung 03 or Shy. Super shy. Ay, oh my God, Shy. Shy ba yan? Definitely hindi bagay dito sa eye makeup natin tong si Shy. Medyo peach siya eh, no? Next one is 05 or Obsessed. Ayan, si Obsessed. Uy, maganda yung Obsessed. Parang may shine siya. Parang siyang lipstick pagka in-swatch. Pero once you blend out, ayan, okay naman guys. Ayan, no? Parang mag-iiwan siya ng konting glow. Talaga may glow siya. Blend na rin natin si Shy. Alam kong gusto niya. Naiintriga kayo ano itsura niya pagka binlend out. So, ayan siya pag binlend out. Ito, medyo brownish. Pero muted na brown. Okay. And then, last shade is feeling ko ito yung babagay sa look natin ngayon. This is Doting. Ito siya pag binlend out. Uy, ito nga. This is it. Ito yung gagamitin natin. Let's see. Parang gusto kong gumamit ng brush. Gamit tayo ng brush. Pwede naman yung daliri lang ha. Pero, mas gusto ko yung brush eh. Para hindi maistorbo yung pinaka base natin. Naglagay na rin ako dito. Oo. Para Oo nga pala, may pimple nga pala ako dito sa ilong. O, diba? Para kunwari blush lang yan. Okay naman siya, guys. Ayan, no. May naiiwang glow ng konti, pero hindi siya ganun ka glowy. So, okay pa rin para sa oily skin like me. Parang feeling ko okay to. So, i-test out na lang natin yung longevity niya, no? Kung gaano siya katagal. Lip products na tayo, guys. But before ako mag-apply niyan, mag-setting spray muna tayo. Okay? Itong Exquisite makeup setting spray ng O2O. Sobrang fine ng mist. I like that. Wala siyang amoy.
Ganda. Misty Kiss Lock Color Matte Lipstick. Okay, 3 shade yung kinuha ko. Isuswatch natin to lahat. Ang price niya is 189 pesos. Screw siya. Screw ka. Ang ganda. Ito si M11 Cozy. Let's swatch that. Ay, ang ganda. Ang full ng kulay. That's nice. Merong konting nagbabalat kasi dito ko. Kaya, ayan. Pero, as much as possible, ayoko rin mag-prep ng labi. Alam ko may mga dry lips dyan. At least, alam nyo kung ano magiging itsura sa labi. Pero maganda siya, guys. Ang solid ng kulay, full color. This is a cool tone pink. And I like it. Hindi siya transfer proof, guys. Pero ang ganda ng color payoff niya. And mabilis lang din siyang matanggal. Ayan. Wet tissue lang tong gamit ko, guys. Next shade is M13 or Sunset. Okay, so ayan si Sunset. Ay, ganda rin ito. Pati yung shape ng lipstick, it's a yes for me. Guys, ang ganda. Ayan si Sunset. Again, ulitin ko, guys, ha, i-prep ang labi. Lalo na pag matte lipstick. Para hindi mahalata yung mga babalad dyan. Pero yung color payoff talaga, one of the best lipsticks na na-try ko. Ang ganda nito. Last shade is M17 or Revolt. Ang ganda na shade. Yung mga napili ko, well, ito naman talaga yung mga napili ko. Pero ang ganda. Hindi ako na-disappoint. Ang ganda. Ulitin natin. Cozy, Sunset, and Revolt. Last natin, 3 shades din yung kinuha ko. Ultra Stay Lollipop Lipstick. Non-stick, kiss-proof. Okay, kiss-proof daw to. Ang galing ng sa labas niya, guys. Oh, ito. Parang highlighter yung itsura. Kailangan ba imimix pa siya? Or ganyan talaga siya? Baka ganyan talaga siya. Let's watch. Wow! Mist Pink. Let's see. Ayan, ang ganda. Manipis lang siya, guys. Oh my gosh, ang ganda. Hindi siya mabaho. So, ito si Mist Pink sa swatch. And ito siya on my lips. Mist Pink. Ayan na. Ayan na. Ano na siya? Matte na siya. Uy, ang ganda nito. Next one. Number 2. Let's swatch muna. This is Milk Tea. Ang ganda rin ni Milk Tea. Naku, paano kaya ito tatanggalin? Kasi transfer proof na siya, guys. Oh my gosh. Mahirap na siyang tanggalin. Teka, hahanap ako ng pantanggal. Yung ginamit kong pantanggal, yung Hello Glow na lip balm. Tapos, wet tissue. Okay naman. Si 02 or Milk Tea. Let's swatch. Ang ganda ng formula nito. Ang nipis lang. So, ayan si Milk Tea. Ito siya on swatch. And ito siya on my lips. Isip ako na isip, ano nga ba yung natry ko na ganito before? Sobrang nipis lang na talaga. Lime Crime! Kung familiar kayo sa Lime Crime, parang ganun yung formula niya. As in, kiss proof, pero manipis lang. Last one is 08 or Purple Grapes. So, yun yung mga pinili ko, guys, ha? As you can see, okay, Purple Grapes. So, ayan si Purple Grapes. Pero, ang susuotin ko for today is yung first one, si Mist Pink. Mas bagay si Mist Pink dito sa eye makeup natin. Guys, ang ganda ng lipstick. I'm so in love. Ang ganda. Tsaka ito pala, yung lipstick, yung matte lipstick. Ito, guys, tinatry kong tanggalin. Mukhang nagiging kiss-proof din siya. Pero hindi kasing bilis na mag-set nitong isa, yung suot natin today. Nagiging ano rin pala siya. Hirap tanggalin na, oh. Yan yung lipstick kanina. So, ayun. Long-lasting din siya. Pero kailangan isa lang yung i-test out natin, no? Pero ito interesado ko kasi siya yung bestseller talaga. 89,700 sold sa TikTok. Alone. Ang galing, diba? So, ayan. I'm happy naman with the makeup na nagawa natin for today. Yung concealer. Wait nga, magre-reapply ako ng concealer kasi nakikita yung blemish ko dito. Tingnan natin, ha. Try ko this time ng daliri lang. Ang ginamit kong shade is Sand. Ay, mas maganda nga pag daliri. Magic. Natakpan kagad ang blemish. So far, so good. Okay, punta tayo sa natural lighting. Kumusta etong face natin? Oo, and flash photo. So, umiiwas ako sa sobrang init ng araw, guys. Pero ito siya on natural lighting. It's now 2:56 and babalik ako mamaya for an update. Dito talaga ako sa labas nagstay. It is now 5:53. Mainit ngayon, summer. In fairness naman, no? Oy, din ba? Hindi naman.
Tsaka, very comfy lang kahit na medyo pawis na yung noo ko. Komportable siya. Fairness naman sa kanya. So far. Update. Alam niyo, parang hindi pa naman ako ganun ka-oily. Medyo dumilim ha. Hindi ko binuksan yung ibang ilaw. Pero, sige, mag-blot tayo. Ay, hindi. Oily na nga ako. Itong part na to. Ayan, oh. Ang antibay nito. Enduring. Lollipop lipstick. Ultra Stay. Ang galing, guys. Ilang beses na ako kumain. Nagmerienda ako. Ang ganda talaga ng eyeshadow ng O2O. Grabe. Ay, oo nga. Oily na nga ako. Equally, both sides. Yung concealer nila, maganda siya pang spot conceal. In fairness sa kanya. Pero talaga, ang dry talaga lagi nito. Hindi kasi ako nag-eye cream, pero mukhang kailangan ko na mag-eye cream. Kasi pansin ko, ang dry na nito, nung fine lines ko. Unlike before, hindi pa yan obvious. Siguro kasama na sa aging process, nagiging dry na yung under eye area. Kaya na-emphasize yung fine lines ko. Siyempre, dumadami na rin yung fine lines, So, ito yung oil. In fairness, okay pa rin yung blush natin. Yung primer, ngayon masasabi ko, guys, ito yung oil na nakuha sa face natin. Sinabi ko ba kung anong oras na? 8:10. Huwag kayong mag-alala, hindi pa tapos ang araw. Talagang ite-test out natin to ng pangmatagalan. Pati lalong-lalo na yung eyeliner. Kaya sakto nga ganyan yung ginawa ko sa eyeliner. Kasi para makita natin talaga kung pangmatagalan. Kasi maganda siya. Promising yung eyeliner. Yung primer, ito yung Zero Pores. Hindi siya ganun ka okay. Parang meron pa akong mas ibang ma-recommend. Actually, mas maganda pa rin nga for me, ako tatanungin nyo. Yung unang primer na na-try ko, yung Maybelline Baby Skin, mas okay pa rin siya. Para ma-hide yung pores kesa dito. Kasi talagang kulang siya eh. Kailangan medyo medyo parang silicone-based, parang ganun feeling. Ito kasi parang sunscreen lang siya, ganun. So, hindi siya ganun ka okay to hide the pores. Well, in my opinion lang naman. Yan yung base sa nakikita ko sa ngayon, ha? Pero so far, pati yung eyeshadow, it's giving. Yung eyeshadow talaga the best talaga sa ngayon. And the eyeliner, and the lipstick. So far naman sa O2O, talagang hit or miss. Pero so far, ang bet ko talaga sa kanila, ang ganda nilang gumawa ng shades. 'Di ba? Ang ganda ng shades nila sa lipstick. Very, very nice. Okay, so babalik ako mamaya for our final update na lang. Right, last and final update, it's now, sakto. Ay, hindi na. 11:01. Ayoko na eh. Gusto ko na matulog. Tsaka gusto ko na tanggalin yung contact lens natin. Pero, mukhang na-test out ka na siya. Oo, kahit na, guys, napakainit ngayon. Grabe, post pa ako kanina. Let's start with the sunscreen. This one is a yes sa akin. Pero take note, guys, meron siyang scent. Pero this one is nice. At saka yung, wala naman ako nakitang flashback. Hindi lang talaga match sa akin yung base. Pero wala ako nakitang flashback on flash photo. Like I said kanina, pass sa primer. Madalas din tong makita sa TikTok na nakakabudol. Pero honestly, wala naman talaga akong nakitang difference. Next one, ako dito sa dalawa. Mukhang, alam nyo na, sinabi ko na kanina. Ito guys, gagamitin ko to ulit. Kaso ang masyadong light pa rin sa akin si O2, si Natural. Ayun makikita mo naman yung difference ko. Ayan Pero pag dito, okay lang kasi nakatuto kasi yung araw eh. Pero pag sa ibang sa ibang salamin, ganyan. Para pag tinitingnan ko, napuputian ako sa face ko. Dapat a shade darker. Pero okay to guys. Yung ito, ano ba pangalan mo? Shine kasi yung nakalagay dito. Basta ito yung kanilang bestseller. This one, try na nga natin to, yung powder. Sige, magwa-blot lang muna ako tapos try natin yung powder niya, ha? Pero, in fairness, hindi siya ganun ka, alam niyo yun, yung feeling lagkit. Ito, nag-oil up ka, which is normal naman sa akin. Meron kasi ako iba na alam kong oily ko na kasi nafe-feel ko. Ito, hindi naman siya. Very, very lightweight. Let's try the powder, pero brush na lang yung gagamitin ko, ha? Naku, natakpan yung blush natin. Pero ayan siya, when you apply, parang meron siyang added coverage, Pero hindi kasi ako nagta-touch up talaga ng powder, especially pag tapos na ako mag-makeup. Blot lang ako eh. Mukhang maganda yung coverage na. Natakpan yung blush, Okay naman yung powder sa akin. Pero binili ko to kasi sa cushion, hindi naman doon sa powder. Para binawi na lang siya sa pulbo. Pero for me, nakita niyo naman kanina na nahirapan ako i-blend siya. So, mas okay na sa akin to. This one. Powder, pass. Medyo mahirap gamitin to. Parang ginawa niya komplikado yung simpleng pagsaset ko. Though, marami naman dyan kung gusto mo yung ganito for brightening, yung pink. Meron naman iba. Ganda sana nilalagyan, Grabe yung O2O, Sige, dito na tayo sa setting spray. Alam niyo naman, pag first impression review, wala pa akong masasabi. Pero so far, sa lahat na na-try ko, ito yung pinaka
pinong-pino talaga yung mist. Grabe talaga. Pagka kunwari isa-spray mo siya, syempre hanapin mo yung butas kung saan magagaling yung product, 'di ba? Ang hirap niya hanapin kasi talagang sobrang liit niya. Kaya tingnan nyo naman, sana nakikita nyo. Oh. Sobrang pino talaga. Ang ayaw ko lang yung amoy niya. Meron siyang amoy na matapang, na amoy chemical sa kanya. Pero ayos lang. Yung concealer is a yes. Gagamitin ko, especially si Sand. Maganda siyang pang spot conceal ha. Sa under eye area ko, okay din naman to. Hindi ako nakakita ng medyo, yung nagbuo-buo. Maganda siya kahit sa under eye. Ang concern ko lang is, kung meron kayo recommendation na pang moisturize ng under eye area, let me know. Ang dry ng under eye area ko. Pero this one worked sa akin. Maganda siya. Halos wala nga ako nakitang creasing. Oh. Sa pangkilay, pass. I don't like this. Parang ganito rin yung tinry ko dati. Pass talaga dito. Nahirapan din ako kanina. Or siguro hindi na ako sanay. Mas gusto ko na kasi yung binabrush lang. 'Di ba? Mas parang drawing na drawing yung kilay ko ngayon. Unlike kapag yung Bay Free. O, 'di ba? Blush muna tayo. It's a yes. I love this. Tignan nyo naman. Oh, andito po. Oh, eto kasi nilagyan ko na ng powder kaya wala na. Pero ayan pa rin siya. So kung gusto niyo yung mas tumagal pa siya, lagyan niyo ng blush na powder on top. Ang ganda ng shade. Tsaka pagka swatch lang, akala mo mukhang malagkit. Pero once blended out, ang ganda. Tapos meron nga siyang glow sa kanya. So, it's nice. Ang cute din pati nung shape niya. Ayun, kakaiba yung shape niya. Isa sa mga most recommended ko sa mga na-try ko today. Eyeliner is a yes. Tingnan niyo naman yung eyeliner natin. Ito lang yung nakita kong nag-fade. Yung dito sa may pinaka-corner ng eyes. Parang naputol na siya, no? Pero eyes lang yan. Kasi, syempre, pag nilagay mo talaga sa corner ng eyes, dyan unang natulo. Kapag kunwari medyo nagluluha ka, diba? So, ayan. Pero, considering, diba? Black na black pa rin siya. And it's matte na black. Tapos, ang ganda ng tip niya. Talagang, kuhang-kuha kung gaano katulis. Ito yung pinaka-precise na eyeliner na try ko. I think. Oo. Love this. Mascara, okay lang. Hindi naman siya no, pero okay lang. Nothing special. Siguro sa curler, yung lash curler din kasi hindi ko gusto yung lash curler na may suklay. Hindi ko alam kung yung naka-curl talaga yung lashes ko kasi maiksi lang kasi yung lashes ko. Pang mahaba lashes to. Hindi to pwede sa kagaya ng lashes ko na maiksi lang. Eyeshadow, alam nyo na, it's a yes. Maganda talaga eyeshadow ng O2O. Tignan, hindi ko pala na-try yung gitna. Shucks, oo nga no. Bakit hindi ko na-try? Ganun lang din. Parang wala lang sis. Oo. Ayan lang siya. Ayan. Ganyan lang siya. Parang glitter na... Parang yung nasa gitna lang din. Parang pareho lang siya nito. Hindi ko makita yung difference. Parang pang highlight lang din. So, meron siya sa gitna. Siyempre, it's a yes sa akin. Tsaka kakaiba yung shape niya. Ang ganda niya. Lastly, this one is a yes. Ang ganda ng shades. Sa ibang makeup look, excited akong gamitin tong mga to. Especially this one. Tingnan nyo guys. Wala na yung sa loob, pero ang ganda pa rin. Very comfortable. Kahit na kumain ako ng dinner, pero hindi siya yung, alam mo yung pag sumama na yung oil, parang ang lagkit-lagkit na sa labi. Lalo na kapag mga ganito na transfer proof. Tapos pati yung packaging niya, kakaiba. Tsaka bet ko yan, yung may mga pag ganyan-ganyan, parang may mix, may milk. Ang ganda. Ano ang tawag sa ganyang design? Ang ganda oh. Yes na yes sa akin yung mga lipsticks ng O2O. So, I think yun lang. Yun lang ano. In fairness, ang dami ko nagustuhan. O2O ha. Mula 4 years ago, yung first na O2O first impression review, talagang leveled up sila this time and mas lalong gumanda yung packaging nila. Maganda na before, mas lalo pang gumanda ngayon. I'm very happy with my purchase. Keep it up, O2O. So, yun. Hopefully, nakatulong itong video natin for today. Maraming salamat. Kung meron kayong request, ayan, feel free to comment. Para sa susunod nating first impression review. I will see you again on my next one. Maraming salamat guys. Thanks for watching. Bye!